naman, bakit hindi mo pa kasi ibenta yung mga alaga mong manok para mabilhan mo na ako ng bagong cellphone? Naku anak, eto na lang kasi ang pinangkukuhanan ko ng panggastos natin eh. Alam mo naman, hindi na ako pwedeng magtrabaho. Eh, paano na yan, Tay? Pangarap ko pa naman magkaroon ng iPhone 17 Pro Max. Paano mo mabibigay niya ng gusto ko? At hiyang-hiya na din ako, Tay. Dahil yan lang ang trabaho mo, ang magpakain ng mga mababahong manok na yan. Kadire! Makaalis na nga dito. Sobrang baho. Baka magkasakit pa ko sa amoy ng mga manok na yan. Saan ka pupunta anak? Bakit mo kinakabit dyan ang mga damit mo? Aalis na muna ako sa bulok na bahay na ito. Tutal, hindi mo din naman kayang ibigay ang gusto kong cellphone. O Jenny, bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan ang hirap ng buhay. Pero hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag na ako, bibilhan kita. Kailan ka makakaluwag-luwag kapag sold out na ang gusto kong cellphone, ha? Na? Yan kasi ang hirap sa'yo, Tay, eh. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi ka pwedeng umalis, Jenny, anak. Dahil una sa lahat, tatay mo ako at obligasyon kita. Kaya hindi kita hahayaang umalis. Hindi mo ako obligasyon, Tay. Kasi kung obligasyon mo ako, bibilhin mo lahat ng mga gusto ko. Hindi yung puro na lang ganyan. Pasensya ka na anak, pero hindi kita papayagang umalis. Kaya pumasok ka na sa loob ng bahay. Ayan, masarap na ang tulog ng tatay ko. Siguro naman makakaalis na ako sa bulok na bahay na ito. Diyos ko, wala na ang mga gamit ng anak ko. Sigurado ako na tinakasan na ako ng batang yun. Matawagan ko nga baka sakaling sagutin niya. Nag-aalala na tuloy ako sa kanya. Hello Jenny. Anak, nasaan ka? Bakit ang tigas ng ulo mo? Umalis ka na naman nang hindi nagpapaalam. Ha? Hello, Tay. Hindi ako uuwi dyan hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Kaya wag mo na akong tawagan, Tay, dahil safe ako. Tawag ng tawag. Akala mo naman eh, hindi ako uuwi. Kung kaya niya lang sana ibigay ang gusto ko, de sana hindi ako aalis ng ganito. Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo, Jenny. Kaya mabuti pa ay umuwi ka na. Kasi kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ang tigas talaga ng ulo ng anak ko na ito. Kababaeng tao pa naman. Diyos ko, saan kaya ito pumunta? Hey girl, bago ka lang dito no? Kasi may dala kang bag eh. Siguro need mo ng trabaho no? At sino ka ba? At isa pa, huwag kang lalapit sa akin kasi baka ano po ang gawin mo sa akin eh. At nga pala, Bakit may offer ka bang trabaho sa akin, ha? Kailangan na kailangan ko kasi ng pera para makabili ng bagong phone. ako nga pala si Mark at anong pangalan mo? Jenny ang pangalan ko at wow, ang ganda dito, ha? At anong trabaho naman ang o-offer mo sa akin, Mark? Simple lang, Jenny. Basta marunong ka lang mambola ng customer, ay sisiguraduhin kong kikita ka ng malaking pera. Diyos ko, anong oras na? Bakit hindi pa umuuwi ang anak ko na yun? Ano na kayang nangyari sa kanya? Magaling Jenny, tignan mo ang daming nagkagusto sa'yo kaya ang daming nagbigay ng pera. Kaya sa susunod ay mas lalo mo pang galingan ha? Wow, easy money pala dito eh. Sasayaw ka lang ng kaunti, magkakapera ka na agad-agad. Ay, sandali lang Jenny. Pinapatawag ka nga pala ni boss. May gusto daw siyang sabihin sa'yo eh. Nga pala Jenny, siya ang boss natin at may gusto siyang sabihin sa'yo. Hello, ikaw ba si Jenny? Nga pala, you're so beautiful today. At alam mo ba na ang mga kagaya mo ang gusto ko, ha? Maraming salamat po. Bakit niyo po ako pinatawag? Ayoko na magpatumpik-tumpik pa, Jenny. Gusto ko lang sabihin sa'yo na lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Kaya dapat alam mo yun. Huwag po, please. Huwag niyo pong gawin yan. Parang awa niyo na po. Oh, heto, pera. Siguro ito lang din naman ang kailangan mo. At sa oras na magsumbong ka sa mga pulis, malilintikan ka sa akin. Ano? Ano? Sagot? Naiintindihan mo ba ang mga sinabi ko? Ha? Opo, naiintindihan ko po. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong saktan. Kung ganun ay mabuti. At gusto ko bukas na bukas ay bumalik ka dito sa office ko, ha? Kasi kung hindi, alam mo na. Kailangan ko nang makaalis dito. Baka maulit-ulit ang ginawa sa akin ng walang hiyang lalaking yun. Oo Jenny, anak, bakit ganyan ang suot mo? Anong nangyari sa'yo ha? Wala, Tay. Nakipag-birthday lang ako sa barkada ko at inaantok na ako. Gusto ko nang magpahinga. Diyos ko, sana walang nangyaring masama sa anak ko dahil hindi ko kakayanin kung meron man. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa nangyari. Hindi naman ito ang gusto ko eh. Bakit nangyari sa akin ito?
Sana nakinig na lang ako sa tatay ko. Hindi sana nangyari itong karumal-dumal sa buhay ko. O Jenny, anak, anong oras na ha? Bakit hindi ka pa pumapasok, di ba? May exam kayo ngayon. Oras na anak, mag-ready ka na. Ayoko nang mag-aral, tay. Ano, bakit ayaw mo na mag-aral eh? Graduating ka na anak eh. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Buntis ako, tay, 2 buwan. Na hindi ko lang masabi sa'yo dahil natatakot ako, tay. Seryoso ka ba anak ha? Huwag mo akong biruin ng ganyan anak. Diyos ko, bakit mo nagawa sa akin ito anak? Sorry, tay. Hindi ko sinasadya. Hindi ko din ginusto na mangyari sa akin ito, tay. Sana mapatawad mo pa ako, tay. Walang nagawa si Kanor kung hindi tanggapin ang nasa sinapupunan ni Jenny, kahit masakit sa kanya hanggang sa... Maraming salamat, tay. Dahil kahit ganit ang nangyari, ay napatawad mo pa din ako. Lagi mong tatandaan anak, na walang magulang ang hindi kayang patawarin ang sarili nitong anak. Ikaw ay inaaresto namin dahil sa illegal niyong gawain dito sa loob ng bar na ito. Kaya ang mabuti pa ay sumama ka na lang sa amin. Huwag ka nang magpumiglas pa dahil hindi oobra sa amin ang mga ganyang gawain. Kaya sumama ka sa amin sa presinto.